Malawakang kampanya kontra kriminalidad pinaigting ng pamahalang lungsod ng Maynila. Narito ang report ni Noel Perfecto. Muli na inilunsad ni Mayor Alfredo Lim ang malawakang kampanya kontra sa lahat ng klase ng kriminalidad sa premyadong syudad. Matapos ang magsulputan ng iba't ibang klase ng reklamo ng ilang barangay hinggil sa kakulangan ng police assistance para sa mga nangangailangan nito. Partikular na binigyan din ni Mayor Fred Lim ang naglipa ng mga hulidap at riding in tandem kung saan sabit ang ilang miyembro ng Police Maynila. Ang standing order ko sa inyo na you have to confront this rising occurrence of crimes. And the moment a crime has been committed, all out ang trabaho ninyo. So inaakalaan ninyo, yung special group ninyo, puro mga inutil, palitan ninyo. Pinansin rin ni Mayor Lim ang pagdami ng terminals ng iba't ibang klase ng sasakyan mula sa depadyak sa mga panulukan, taxi sa mga malls, sangkatutak na sidewalk vendors at hindi lamang sa pangunahing lansangan kundi pati sa mga side streets at ang nagsulputang mga eyesores tulad ng dead men walking, rugby people at taong klase. Sa lahat ng public plaza, all public plazas must be rid of all vendors. Meron Supreme Court decision dyan all public plazas, public places cannot be the subject of the commerce of man. Kaya hindi pwede. At yung mga street people, lalo na yung sinasabi ko sa inyo, 5 and 9. Agad din pinakilos si Rick de Guzman ng mga operatiba nito para makatulong sa pinagting na kampanya ng local authority na ani ay mahalaga para sa posibleng pagpuna ng bagong kalihim ng interior and local governments sa mga serbisyo ng pamahalaan. Utos ng ating alkalde, paigtingin natin ang pagsupo dito sa mga kriminal. At saka siyempre, linisin natin ang buong Maynila. Siyempre, para pakita natin dito sa ating bagong DILG secretary na tayo talaga pinaigting natin itong mga kriminalidad dito na dapat mawala. Agad din tumalima ang mga pulis sa atas ni Mayor Lim. Ngunit para sa isang Korean national na ito, biktima siya ng kalupitan ng mga pulis Kamaynila. Kasama din po yan sa mga clearing operation natin, hindi lang po yung mga nag-bagman, yung mga naka-obstruct doon sa lahat po ng lugar na kailangan linisin namin. Para sa telebisyon ng bayan, ako naman si Noel Perfecto. Sa iba pang balita, muling nakaranas ng kakulangan ng power supply ang Mindanao batay sa ipinalabas na datos ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito'y makaraang masunog ang control cable tunnel patungo sa Maria Cristina Switchyard na naging sanhi ng pagkasira ng control cables ng Agus 6 at 7 na sinundan ng pag-trip off ng unit number 3, 4 at 5 ng Agus 6 at unit number 2 ng Agus 7 na siyang pinagkukunan ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Mindanao. Tiniyak ng NGCP na puspuso naman ang ginagawang hakbang upang agad na maibalik ang operasyon ng Agus 6 at 7 hydroelectric power plants. Inaasahang may babalik sa darating na Biyernes ang normal na operasyon. Umabot din sa 199 megawatts ang power supply deficit ng NGCP ngayon. Dahil dito muling nagpatupad ng rotating brownout ang iba't ibang electric cooperatives sa buong rehiyon. At para naman sa ating weather update, live mula sa Pag-asa DOST, may report si April Enerio. April? Yes, Audrey, sa pagtaya ng panahon ngayong araw, ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas ng kalat-kalat hanggang malawakang pag-ulan na posible magdulot ng flash floods at landslides. Ang natitirang bahagi naman ng bansa ay makakaranas lamang ng pulu-pulong pag-ulan. Dito sa Metro Manila ay makakaranas tayo ng mostly cloudy skies. Sa ngayon ay nagpapakita ang sikat ng araw, pero asahan pa rin natin ang mga pag-ulan ngayong araw, lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Samantala, isang panibagong sama ng panahon na naman ang namataan sa bansa. Kaninang alas 2 na madaling araw, namataan itong low pressure area sa layong 460 kilometers sa silangan ng Bicol Region. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, sa ngayon ay nasa karagatan ito kaya
posible pa itong ma-develop sa isang bagyo. Ngunit sa oras na ito'y dumaan sa Bicol Region ay bababa na ang tsansa nitong lumakas, pero magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas kasama na nga ang Bicol Region. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio. Maraming salamat, April Enerio. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Ako po si Audrey Goriseta.